10 pinakamabentang motor dito sa Pilipinas na madalas mong makikita sa kalsada. Bakit nga ba mabenta ang mga motor na to? Yan ang pag-uusapan natin sa video na ito. Una sa ating listahan itong Honda Click 125. Alam naman natin na napaka-popular talaga ng Honda Click 125 kaya kahit saan ka lumingon o kahit saan ka mapunta dito sa Pilipinas meron kang makakasalubong Honda Click 125. Sino ba naman kasi ang hindi bibili sa ganito kagandang motor? Napakaangas ang forma, napaka-modern at LED na lahat ng kanyang mga ilaw. Meron din ito mga convenient features kagaya ng built-in charging port, merong U-box, naka-flat footboard. Kaya very convenient talaga at perfect na perfect pang araw-araw. Patok na patok din ito sa mga naghahanap buhay dahil napakatipid dito sa gasolina dahil kumukonsumo lang ito ng 50.3 km per liter. Kaya kung naghahanap ka ng sulit, maporma at poging motor, itong Honda Click 125 talaga ang pinaka-perfect para sa'yo. Pagdating naman sa presyo, ito ay nagkakahalaga ng 81,400 pesos. Pangalawa sa ating listahan itong Yamaha NMAX 155. Isa din ang motor na to sa napaka-popular dahil kahit nga saan din tayo magpunta, meron kang makakasalubong na naka NMAX kahit na medyo mahal ang kanyang presyo. Sino ba naman kasi ang hindi magagandahan sa forma ng Yamaha NMAX 155? Napaka-elegante, classy, at pagdating sa performance hindi ka rin mabibitin. Meron ba itong mga advanced features at meron mga safety features kagaya ng anti-lock braking system sa harapan at likuran, meron traction control system, meron napakalaking U-box, nakakiles at malalapad ang kanyang mga gulong at hatid pa nito ay napaka-komportable sa mahabang biyahe dahil malapad ang upuan, naka-extended footrest kaya talagang relax na relax ka sa mahabang biyahe. Pagdating naman sa power, hindi ka mabibitin sa Yamaha NMAX 155 dahil nga ito ay naka 4 bulbs na, meron pa itong VVA o variable bulb actuation na isa sa pinagmamalaki ng Yamaha. Madalas din natin ito makikita na ginagamit ng mga MC Taxi dahil bukod sa komportable ang rider, komportable din ang backride. Kumukonsumo lang din ito ng 35 to 40 km per liter kaya hindi rin masakit sa bulsa ang kanyang fuel consumption. Pagdating naman sa presyo, nagkakahalaga ito ng 151,900 pesos. Pangatlo sa ating listahan itong Honda ADB 160. Sino ang hindi mapopogian sa Honda ADB 160? Isang karangalan talaga ang magkaroon ka ng ganitong motor lalo na't napakarami ang nangangarap magkaroon ng ganito. Ito yung motor na kahit na mahal, marami pa rin ang bumibili kahit na hulugan. Hindi na alintana ang interes basta magkaroon lang ng Honda ADB 160. Bawing-bawi naman sa saya na mararamdaman mo araw-araw, lalong-lalo na kung ganito kapoging motor ang sasalubong sa'yo sa bawat umagang pagbukas mo ng pinto. At itong Honda ADB 160 kasi isang adventure scooter na pwede na sa kahit anong road condition, kaya kahit mapadaan ka sa mga rough road, mga lubak-lubak, kayang-kaya ng motor na ito. Meron din itong safety features na anti-lock braking system at Honda Selectable Torque Control. Nakakiles rin ito at merong answer box system and anti-theft alarm. At isa sa nagpapaangas sa forma nito itong kanyang adjustable windshield. Naka-LED na rin ng mga ilaw nito at maliwanag ang kanyang mga ilaw kaya kitang-kita ka sa daan. Dan yung kanyang suspension dito sa likuran ay nakashowa. Komportable ka rin sa mahabang biyahe dahil malapad ang kanyang upuan, naka-extended footrest din at madalas din natin makikita ito na ginagamit din ng mga MC Taxi dahil matipid din ito sa gasolina na kumukonsumo lang din ng 45 km per liter. Pagdating naman sa presyo, ito ay nagkakahalaga ng 166,900 pesos. Pangapat sa ating listahan itong Yamaha Aerox 155. Isa sa napaka-pogi at sporty na scooter dito sa Pilipinas. At kaya rin ito isa sa pinakamabenta dito sa Pilipinas dahil hindi nakakasawa ang forma nitong Yamaha Aerox 155. Meron itong agresibong design dito sa harapan, napakaganda ng itsura ng kanyang DRL. Meron din itong safety features na anti-lock braking system pero single channel ABS lang at meron itong dalawang variant, ang standard at ang ABS version. Napakalalapad din ng mga gulong nito at maganda ang handling ng Yamaha Aerox 155. Kaya naman makikita natin yung mga naka-Yamaha Aerox talagang hindi sila nahihirapang bumangking-banking. At paniguradong mas dadami ang bibili nitong Yamaha Aerox 155 dahil meron tayong bagong aabangan na panibagong variant ng Yamaha Aerox 155, yung 2025 version na pareho na naka-disc brake ang kanyang preno sa harapan at sa likuran. Pagdating naman sa presyo nito, ito yung nagkakahalaga ng 123,000 pesos ang standard version at 146,000 pesos naman ang S version. Panglima sa ating listahan itong Yamaha Sniper 155. Para itong pinaliit na Yamaha R1 kaya mukhang big bike ang kanyang disenyo. Isa ito sa napaka-popular pagdating sa mga underbone category dito sa Pilipinas dahil napaka-sporty ng motor na to at design for aerodynamic. Pagdating naman sa presyong standard version ay nagkakahalaga ng 125,900 pesos. Ang R version naman ay nagkakahalaga ng 145,900 pesos. Panganim sa ating listahan itong Suzuki Raider R150 Fi. Ito ang tinaguriang hyper underbone dito sa Pilipinas dahil sobrang bilis ng motor na to. Dahil na rin ito ay naka-dual overhead cam na at very lightweight lang kaya
kaya mabilis siyang nare-reach ang kanyang top speed. Napakatipid din sa gasolina ng motor na to na kumukonsumo lang din ng up to 50 km per liter. At pagdating sa forma, napaka-sporty din, design for aerodynamic at kayang-kaya nitong lumusot sa malakas na hampas ng hangin. Hindi nito basta-basta naapektuhan ng stability kahit na meron nakakasalubong malalaking truck. Pagdating naman sa presyo nito, nagkakahalaga ito ng 121,900 pesos. Pangpito sa ating listahan itong Honda Beat. Kung sa patipiran lang din ang usapan, hindi ka ipapahiya nitong Honda Beat. Kaya isa sa dahilan kung bakit marami ang bumibili sa motor na ito. Dahil napakatipid sa gasolina at perfect na perfect sa mga beginner rider dahil magaan, mababa ang seat height, kayang-kayang i-drive kahit ng mga lady rider na nag-uumpisa pa lang, at meron din mga convenient features kagaya na merong bulsa sa harapan, merong built-in charging port at merong U-box. Naka-LED na rin ang ilaw nito at very premium din ang kanyang design kaya maipagmamalaki mo din talaga at pwede mong gawing pang forma. At dahil matipid ito sa gasolina, perfect na perfect ito gamitin pang hanap buhay, pang araw-araw at pang pasok sa trabaho. Bukod pa doon, napaka-affordable lang ng Honda Beat dahil nagkakahalaga lang ito ng 71,900 pesos. Pangwalo sa ating listahan itong Yamaha Mio Gear 125. Napaka-functional ng motor na to kaya perfect na perfect din pang araw-araw at napakatipid sa gasolina kaya marami na rin ang tumatangkilik sa motor na ito. Kumukonsumo lang din ito ng 45 km per liter kaya perfect na perfect pang araw-araw at meron pa itong mga convenient features kagaya na meron siyang bulsa sa harapan, merong retractable hook, malapad ang footboard at meron pa itong additional na tungtungan para sa iyong back ride. At napakatahimik lang ng motor na to kapag ini-start dahil meron na rin itong SMG o Smart Motor Generator, fuel injected na din ito and powered by Blue Core technology. Anyway, meron itong dalawang variant, ang S version na nagkakahalaga ng 84,400 pesos. Ang standard version naman ay 79,400 pesos. Ang siyam sa ating listahan itong Suzuki Smash. Kung usapang patipiran, patibayan at pabilisan, hindi ka mabibitin dito sa Suzuki Smash na ito. Dahil magpahanggang sa ngayon kahit yung mga lumang version ay umaandar pa rin at napapakinabangan pa rin ng mga may-ari nito. Kaya subok na talaga ang Suzuki Smash pagdating sa kalsada. Anyway, meron itong dalawang variant, ang Carb Type at ang FI. Ang FI version ay nagkakahalaga ng 67,400 pesos. Ang Carb Type naman ay nagkakahalaga ng 63,400 pesos. At the last but not the least, ang Honda PCX 160. Isa din ang motor na to sa napaka-popular kaya madalas din natin makikita ito sa kalsada dahil sa napaka-elegante nitong forma, matipid sa gasolina at mga convenient features at bukod pa doon, napaka-komportableng gamitin. Merong malapad na upuan, naka-extended footrest, merong malaking U-box, may built-in charging port at meron din mga safety features na anti-lock braking system, Honda selectable torque control, may hazard light, nakakiles at meron pa answer box system and anti-theft alarm. At pagdating sa performance, hindi ka rin mabibitin sa Honda PCX 160. At meron din itong dalawang variant, ang CBS at ang ABS version. Ang CBS ay 131,900 pesos. Ang ABS version naman ay 149,900 pesos ang presyo. At yan ang 10 motor na pinaka-popular dito sa Pilipinas sa madalas natin makikita sa amang sulok ng bansa dahil sa pagiging matibay, maporma, matipid sa gasolina at subok na ng masa. Isa ka rin ba sa nagmamay-ari sa 10 na pag-usapan nating motor? Kung oo, i-comment mo naman sa baba ang iyong opinion. At kung hindi naman na pag-usapan sa 10 motor na ito ang iyong motor, ano ang motor mo at pag-usapan natin yan sa mga susunod nating video. Kung nagustuhan mo ang video to, just hit like. Kung bago ka lang sa aking YouTube channel, huwag kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para sa mga susunod kong video ay updated ka palagi. Yun na guys, hanggang sa muli, ako si Rosgo TV. Ride safe always and God bless.